Okay, so tuloy natin, question and answer. 1 Corinthians chapter 12. So mayroon po tayong mga iba't ibang questions at ito po ay na-encounter, kumbaga reality na na-encounter at alamin po natin ano yung mga sagot base lang dito sa chapter 12. Ang unang tanong, naiinggit ka sa gift ng ibang Christian. Ano ang dapat mong tandaan? Parang ito pong tanong na ito ay mayroong inaakalan niyang gift at naiinggit siya. Pero dito po sa taga Corinto, ang sagot, iba-iba ang gifts na ibinibigay ng Diyos, ngunit isang espiritu ang pinanggagalingan. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 4, now there are diversities of gifts but the same Spirit. Question number 2, pakiramdam mo wala kang mahalagang ambag sa church. Ano ang sagot ng Biblia? 1 Corinthians 12:14, For the body is not one member but many. So, bawat miyembro ay mahalaga sa katawan ni Kristo. Kumbaga, pakiramdam lang niya na wala siyang ambag, wala siyang naitulong. Pero kung malaman niya yung na siya ay miyembro sa katawan ni Kristo, ay mayroon siyang halaga, mayroon siyang function sa katawan ni Kristo or sa iglesia. Then, number 3, question, may nagsasabing hindi mo kailangan ang ibang believers. Tama ba ito? Ang sagot, hindi. Kailangan natin ang isa't isa. Yun nga yung na-mention sa 1 Corinthians 12. Balikan lang natin sa 1 Corinthians 12 verse 21. Kaya't hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. So, ibig sabihin, bawat isa ay mahalaga. Ayan. Kailangan natin ang isa't isa. Number 4, gusto mong gamitin ang iyong talento para sa sariling kapurihan. Ano ang paalala ni Pablo? So dito po sa 12 verse 7, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob ng naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Yan, ang gifts ay para sa ikabubuti ng lahat. Ayan po. Sa mga taga-Corinthians kasi mayroong ganong klaseng kaisipan. Pero ang sagot pa rin ni Apostol Pablo, ang gifts ay para sa ikabubuti ng lahat during that time. 5, question, may nagtuturo ng aral na hindi nagpaparangal kay Jesus. Ano ang dapat gawin? Ang sagot, subukin kung ito ay tunay na mula sa Espiritu ng Diyos. Verse 3, kaya't ibig kong malaman ninyo na kailanman ay di masasabi ng sinumang kinakasihan ng Espiritu ng Diyos, sumpain si Jesus, at hindi rin masasabi ni naman Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. 6, question, bagong believer ka at hindi mo alam ang iyong spiritual gift. Ano ang dapat mong gawin? Dito sa verse 7, mananampalatayang ginagamit ng Diyos ang bawat
mananampalataya. Okay, ang scenario po dito yung ayon sa context ng chapter 12 at nag-operate ang mga kaloob ng Espiritu Santo. So, number 7, pakiramdam mo mas mahalaga ang mga nasa harapan ng church kaysa mga nasa likod. Ano ang sabi ng Biblia? Sa 22, verse 22, sa katunayan ang mga bahaging wari mahina ang siya pang kailangan. So, ang mga tila mahina ay kinakailangan. 8. Ayaw mong makisama sa ibang Christian dahil iba sila sa iyo. Sang sagot, tayong lahat ay bahagi ng isang katawan. Sa verse 12. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. 9. May kapatid na nagdurusa, ano ang dapat mong gawin? Sumakiramay at tumulong. Sa verse 26. Verse 26, kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. 10. May kapatid na pinagpala, ano ang dapat mong gawin? Ang sagot, makigalak kasama niya. 11. Iniisip mong mali ang pagkakalagay mo sa ministry. Parang iniisip na mali ata yung pagkakalagay sa akin sa ministry. So, ang sagot, ang Diyos ang naglagay sa bawat miyembro ayon sa kanyang kalooban. Verse 18. Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. 12. Bakit hindi pare-pareho ang gifts ng mga believers? Ang sagot, ang Espiritu ang naghati ayon sa kanyang kalooban. In verse 11, ngunit isa lamang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maibigan. 13. Nais mong magkaroon ng pare-parehong gift ng pastor? Sagot, hindi lahat ay may parehong gift ayon sa ayon sa 29, verse 29 to 30. Ano bang sabi dito? 29. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahan gumawa ng mga kababalaghan, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika o magpaliwanag nito. 14. May naramdaman kang pagiging mababa dahil hindi ka preacher? Ang sagot, hindi nawawala ang halaga mo dahil iba ang iyong tungkulin. Anong sabi sa verse 15? Sa verse 15, kung sabihin ng paa, hindi ako kamay, kahit hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? So, bahagi ng ng katawan o katawan ni Kristo. So, lahat may halaga kay Kristo. So, 15, ano ang dapat mong gawin kapag may pagkakabahagi sa church? Ang sagot, sikaping magkaroon ng pagkakaisa sa verse 25. 16, may miyembro na tahimik ngunit masipag maglingkod. Paano mo siya titingnan? Ang sagot, bilang mahalagang bahagi ng katawan ni Kristo dito sa verse 22. Sa katunayan, ang mga bahaging wari mahina, siya pang kailangan.
17, may nagsasabing hindi siya kailangan sa church. Ang sagot, lahat ng bahagi ng katawan ay may silbi. Ayon sa verse 15 to 16. 18, paano kung lahat ay gustong maging leader? O parang lahat na lang gusto. Ang sagot, hindi magiging maayos ang katawan kung isa lamang ang tungkulin. Tama? O kung iisa lang ang parte, hindi na maayos ang katawan. Kung leader lahat, o di walang tuturuan. Dito sa verse 17, verse 17, ito po. Kung panay mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung panay tayo nga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? So yun po yung punto doon. Kaya hindi pwedeng maging maayos ang iglesia kung lahat leader. 19, may ministry na hindi mo gusto ngunit doon ka ginagamit ng Diyos. Sagot, tanggapin ang lugar na ibinigay ng Diyos. Dito sa verse 18, kung balikan nating basahin, subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa mabuti niya. 20, mayroon kang gift para kanino ito? Sagot, para sa kapakinabangan ng iba. Sa verse 7. Verse 7. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. 21. Nagtataka ka kung bakit iba-iba ang paraan ng paglilingkod? Sagot, iba-iba ang administrasyon ngunit iisang Panginoon. Sa verse 5. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. 22. Bakit iba-iba rin ang resulta ng ministry ng bawat isa? Ang sagot, ang Diyos ang gumagawa sa lahat. Verse 6. Anong sabi sa verse 6? Iba't iba ang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na sa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. 23. Nais mong malaman kung ano ang pinakamahalagang layunin ng gifts? Ang sagot, upang mapalakas ang katawan ni Kristo sa verse 7. 24. Paano mo malaman or malalaman kung ang isang tao ay tunay na ginagabayan ng Espiritu? Ang sagot, tampok niya si Jesus bilang Panginoon. Verse 3. Kaya't ibig kong malaman ninyo na kailanman di masasabi ng sino mang kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Sumpahin si Jesus at hindi rin masasabi ni ninuman Panginoon si Jesus kung hindi siya ay pinapatnubayan ng Espiritu Santo. 25. May kapatid na nagkamali, dapat mo ba siyang itakwil? Hindi. Bahagi pa rin siya ng katawan in verse 26 to 27. Paano kung sa number 26, paano kung may mahina sa pananampalataya? Ang sagot, alagaan at tulungan siya. Dito po sa verse 22, ayan po yung sinasabi, ang mga bahagi ng katawan ng inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pag-aalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya nating pinagaganda. 27. Ano ang dapat gawin kung may hidwaan sa ministry? Ang sagot, magkaroon ng parehong pag-aalaga sa isa't isa. Anong sabi sa 25? Upang hindi magkaroon ng inggitan at sa halip ang lahat ay magmalasakitan.
28, may bagong believer sa church. Mahalagang bahagi ba siya? Yes, bahagi siya ng katawan ni Kristo. Anong sabi sa 13? Tayong lahat ay maging Hudyo o Griego, alipin man o Malaya, ay binautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan. So tayong lahat ay pinaunom ng isang espiritu. So bahagi. Okay, kahit bagong believer, siya ay nanampalatay, siya ay bahagi sa katawan ni Kristo. 29, dapat bang magkaroon ng diskriminasyon sa church? Ay hindi po. Dapat hindi. Lahat ay kabilang sa isang katawan. Diba sa verse 13, wala dapat diskriminasyon. 30, bakit hindi dapat magmataas ang isang gifted believer? Sagot, kailangan niya rin ang ibang bahagi ng katawan dito sa verse 21. Kaya't hindi masasabi ng mata, sa kamay hindi kita kailangan, ni ng ulo, sa mga paa hindi ko kayo kailangan. So kailangan bawat isa. Kaya doon sa mga taga-Korinto, hindi pwedeng magmataas. Kasi ayon doon sa verse 21, kailangan ang bawat isa. So, hindi po sila pwedeng magmataas dahil meron silang gift, tapos yung iba wala. 31, naging matagumpay ang ministry mo. Sino ang dapat mong luwalhatiin? Ang sagot, ang Diyos na gumagawa sa lahat. At yun din ang sinabi sa verse 6. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. 32, ano ang dapat mong isipin kapag tila hindi napapansin ang iyong paglilingkod? Ang sagot, mahalaga pa rin ang bawat bahagi. At yun ay na-mention sa verse 22 hanggang 24. Sa katunayan, ang mga bahaging warin mahina ang siya pang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pag-aalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya nating pinagaganda, at hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal. 33, may nagsasabing hindi kailangan ang unity. Ano ang sagot mo? Ang sagot, ayaw ng Diyos ng pagkakahati-hati sa katawan. Ang plano ng Panginoon ay pagkakaisa. Kaya nga sa verse 25, anong sabi niya? Ito yung sabi niya sa verse 25, upang hindi magkaroon ng inggitan, at sa halip ang lahat ay magmalasakitan. So yun po yung punto niya. Kasi nangyari nga sa mga taga-Korinto yung bahagi, walang pagkakaisa. So ang sinabi pa rin ni Apostol Pablo, kung maaari ay magkaroon ng pagkakaisa. Sa 34, ano ang dapat mong maramdaman kapag pinagpala ang ibang ministry? Sagot, magalak kasama nila. Sa verse 26, ang verse 26, kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinarangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. So, magalak. 35, maaari bang piliin ng tao ang kanyang spiritual gift? Ang sagot, ang espiritu ang nagbibigay ayon sa kanyang kalooban. Verse 11. Ngunit isa lamang ang espiritu ang gumagawa ng lahat,
ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maibigan. 36. Ano ang dapat gawin ng church sa mga tila mahihinang miyembro? Ang sagot, bigyan sila ng paggalang at pagpapahalaga, at ito'y na-mention sa verse 22 hanggang verse 24. 38. Ano ang dapat gawin kung nalilito ka sa spiritual gifts? Ang sagot, magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga ito. Anong sabi sa verse 1? Ang ipaliliwanag ko naman sa inyo ngayon ay tungkol sa mga kaloob ng Espiritu Santo. 39. May kapatid na nangangailangan ng tulong pinansyal. Ano ang dapat mong gawin? Sagot, makibahagi sa kanyang pangailangan bilang bahagi ng katawan sa verse 26. 40. Ano ang dapat tandaan kapag may iba kang gift kaysa iba? Sagot, parehong mula sa Espiritu ang lahat ng gifts sa verse 4. 41. Dapat bang maliitin ang simpleng gawain sa church? Sagot, hindi. Mahalaga ang bawat bahagi sa verse 22. Anong sabi sa verse 22? Sa katunayan, ang mga bahaging wari mahina ang siya pang kailangan. 42. Bakit kailangan ang teamwork sa church? Sagot, sapagkat iisang katawan tayo ayon sa verse 12. Verse 12. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. 43. Ano ang dapat gawin ng isang believer na may espesyal na kakayahan? Sagot, gamitin ito para sa iba. Balikan nating basahin yung 7. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. 44. Ano ang dapat gawin kapag may isang miyembrong nasasaktan? Ang sagot, damayan siya. Yun din ang sinabi sa verse 26. 45. Ano ang dapat gawin kapag may isang miyembrong pinarangalan? Ayon sa verse 26 pa rin, makigala kasama niya. 46. Sino ang nagtatakda ng lugar ng bawat believer sa katawan? Ang sagot, ang Diyos ayon sa verse 18. 47. Ano ang pagkakakilanlan ng mga mananampalataya? Sagot, sila ay katawan ni Kristo. Anong dito sa verse 7? Kayo ngang lahat ang isang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. 48. Ano ang dapat gawin kung may pride dahil sa gift? Sagot, tandaan na kailangan mo rin ang ibang miyembro sa verse 21. 49. Ano ang dapat hangarin ng mananampalataya habang ginagamit ang kaniyang gift? Ang sagot, ang ikabubuti ng katawan ni Kristo ayon sa verse 7. 50. Ano ang more excellent way na ipinakilala ni Pablo pagkatapos talakayin ang gifts? Ang pag-ibig na ipinaliliwanag sa susunod na kabanata sa chapter 13. Dito po sa verse 31, and yet show I unto you a more excellent way. Dito po sa verse 31, kaya't buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila, at ngayon itinuro ko sa inyo ang pinakamamabuti sa lahat. So ito po yung mga ilang question ayon lang din po sa chapter 12
tungkol sa mga kaloob, kasi more on issue kasi sa chapter 12 ay more on spiritual gifts. Okay, more on spiritual gifts, iba't ibang kaloob. Ayun po yung mga issue at base sa mga kaloob ay nakikita po natin na nag-operate during that time, pero wag po natin na-claim na hanggang ngayon ay nag-operate pa rin ang mga kaloob na ito para hindi kayo ma-confuse. Tama, nakikita, mababasa sa Korinto yung mga iba't ibang kaloob, pero yun po ay nag-operate during the transitional period at wag nyo pong i-claim na hanggang ngayon ay mayroon pa ang mga kaloob na yon ay nag-exist pa sa panahon ngayon, dahil magkaroon lang po kayo ng confusion. Okay? Yun po ay nag-operate during the transitional period. Pero after the transitional period, ulitin ko po, ay nag-stop na po yung mga spiritual gifts na yan. Kaya ang kailangan po natin ngayon para mas marami tayong matutunan, marami tayong maipapangaral, marami tayong karunungan mula sa Biblia, tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-aaral, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagsaliksik, at wag po tayong tatamarin, mas lalong mag-desire pa tayo ng maraming learning, lalong-lalo na sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Hanggang dito na lang ang ating presentation sa 1 Corinthians chapter 12.